Binulabog ang Kongreso sa aligasyon ni Atty. Levy Baligod na may mga mambabatas na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa kaban ng bayan. Giit naman ng Armed Forces of the Philippines, dapat idaan sa legal na proseso ang reklamo ng mga dating Marines habang hinimok ni dating Defense Chief Norberto Gonzales ang pamahalaan na agad sugpuin ang talamak na korupsyon. Narito ang balita. Pebrero 24, araw ng Martes, humarap sa publiko ang 18 dating Marines na dati umanong nagtatrabaho bilang security personnel ni dating Congressman Zaldico. Inilahad nila ang kanilang nalalaman patungkol sa pagdi-deliver umano ng mali-maletang pera papunta sa ilang mga personalidad at politiko. Ang nasabing pera na dinideliver ay galing umano sa kaban ng bayan. Inilahad ng grupo sa pangunguna ng kanilang legal counsel na si Atty. Levy Baligod ang pangalan ng mga individual na tumanggap di umano nito, kabilang sina Ko, dating Speaker Martin Romualdez at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad din sa joint affidavit ng mga dating Marines ang iba pang mga congressman na sangkot umano sa nasabing gawain. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. Kasunod dito, may pakiusap naman si Atty. Baligod sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Marine Corps. Meron akong isang pakiusap sa ating Armed Forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Samantala, nagbigay ng pahayag ang AFP kaugnay sa nasabing issue. Ayon sa AFP, ang mga aligasyong ibinabato ng grupo ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kasabay nito sinabi ng AFP na karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at hinikayat ang bawat panig na hayaang ang batas ang mangingibabaw. Sa panig naman ng Philippine Marine Corps, sinabi nito na base sa kanilang records, 2 sa 18 ay hindi kailanman naging kasapi ng Philippine Navy o Marines. Batay pa sa record ng Philippine Marine Corps, karamihan sa mga humarap sa media ay natanggal sa serbisyo dahil sa hindi magandang record, habang ang iba naman ay nagretiro ng may maayos na katayuan. Kaugnay nito, may payo ang dating kalihim ng Department of National Defense at standard bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales sa grupo ng mga dating Marines. I-suggest natin kay attorney at ang mga Marines doon sa ginawa nilang expose kahapon na magsampal na sila ng formal na kaso sa ombudsman laban kay Speaker Romualdez at ang mga kongresista na nakita nilang parang kasabwat at nakinabang sa ito sa nangyayaring mga pagnanakaw dito sa kaban ng bayan natin. Sinabi ni Gonzales, mainam-anya na formal na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan para malaman anya kung saan papanig ang ombudsman na pinamumunuan ni Jesus Crispin Rimulya. Kaya nga yung aking rekomendasyon kay attorney na mag-file sila ng kaso ng ombudsman para masubok natin kung anong klaseng opisina ng ombudsman meron tayo. Kaya naman ipinapanalangin umano ni Gonzales na sana kumilos na si Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nadadala ang mga politiko at patuloy pa rin ito sa pagnanakaw. Pero sana ako ipinapanalangin ko na mas dagdagan ng lakas ng loob ang Vice Presidente natin na kumilos ngayon huwag nang hintayin yung election sa 2028 kasi nakikita natin kunyari yung panibagong budget. Maraming eksperto nagsasabi, marami pa rin nakasingit na nakaw doon Ang ibig sabihin, bagamat malubhang-malubha na ang galit ng taong bayan sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi pa rin natatauhan ang mga kongresista natin. Hindi pa rin ang mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi pa rin natatakot. Sa huli, mensahe ni Gonzales sa taong bayan,
tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagnanakaw. So nakikita natin, 2 taon pa, 2 budget pa ang ilalabas natin. Gaano kadami pa ang nanakawin. Kaya tingin ko, yung hirap ng sambayanan dapat sana damdamin na ng mga pwedeng makatulong. Damdamin na natin na naghihirap na nagtodo mga kababayan natin. Kumilos na tayo ngayon ha. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.